Ngayong araw nga pala mga katropa ay gagala at ipapasyal ko kayo sa opisina ni Tita Ems. Pero bago ang buong kwento, isang malupitang intro muna tayo. Ito naman nga pala ang inyong katropang Joshua, dating guro sa bansang Pilipinas at ngayon ay OFW na dito sa bansang Italia. Gaya nga ng nabanggit ko sa mga nakaraang video na meron tayong opisinang tinatambayan kapag wala tayong ginagawa. At ito nga ay ang opisina ni Tita Ems na kung saan dito pinoproseso ang iba't ibang mga dokumento na kakailanganin mo kapag nandito ka sa Italia. Bali mga katropa ay kalalabas lang natin sa trabaho nito kaya meron pa tayong extra time para tumambay sa opisina. At dahil nga hindi tayo masyadong napagod sa trabaho ay nag-request ako kay Tita Ems na kung maaring i-vlog ko ang kanyang opisina at nang ma-promote ko naman ito sa mga kapwa ko Pilipino. Pagpasensyahan nyo na nga pala mga katropa at medyo malikot ang ating pagkaka-video. Siguro pasmado na itong ating kamay. Hayaan nyo at pagyaman natin kukuha tayo ng personal na cameraman. Ay aruy! At narito nga mga katropa, pagdating ko sa opisina ay talagang busy-busy na si Tita Ems at ang kanyang isang empleyado. Dahil kahit medyo pahapon na ay tampak pa rin ang kanilang kliyente. Ganito nga talaga siguro kapag maayos at maganda ang serbisyo. Binabalik-balikan ka ng mga kliyente. Bali yan nga palang nakaupong babae na nakasuot ng salamin ay yan pala si Tita Ems. Abay teka muna pala mga katropa, pareho pala silang nakaupo at pareho silang nakasalamin. Baka malito kayo kung sino si Tita Ems. Bali si Tita Ems nga pala mga katropa yung nakatalikod. Hindi yung maputi ang buhok ha, ay naku po, madadali tayo. Baka sa halip na i-follow at i-share niya ang video ito, ay i-block pa tayo. Ay aray ko. Shoutout nga pala Tita Ems, araw-araw sipag lang. Alay bago pa sumarap at humaba ang kwentuhan, ay narito at pag-usapan na natin kung ano-ano ba ang mga serbisyong ino-offer dito sa kanilang opisina. Bale mga katropa, ilan lang ito sa mga pangunahing serbisyo na ino-offer dito sa kanilang opisina. Ang una nga dyan ay itong pagre-renew ng permit to stay dito sa Italy. Pangalawa ay ang modelo 730 or income tax return. Pangatlo ay yung ISE. Ang ikaapat ay pensyone. Nag-o-offer din sila ng serbisyong opening partita IVA, kontrato laboro, kontrato ng bahay at iba't iba pang mga serbisyo. Kaya naman mga katropa, kung may kakilala kayo at kamag-anak kayo na baguhan lang dito sa Italia na kagaya ko, kailangan ng tulong para mag-abyad at mag-asikaso ng kanilang mga papeles, inire-recommend ko sa inyo itong opisina ni Tita M sapagkat isa ako sa maraming Pilipino na kanyang natulungan. At take note mga katropa, hindi lang para sa Pilipino ang opisinang ito. Ito ay para sa lahat ng lahi na nandito sa Italia. At syempre, para din sa tambay na kagaya ko. Ay aray mo. Bale mga katropa, mga kababayan, hindi lang yan ang mga serbisyong ino-offer dito sa kanilang opisina. Marami pang iba. Kaya naman kung gusto nyo itong malaman at kayo ay mayroong mga katanungan, maaari kayong mag-comment diyan sa comment section or maaari din naman kayong mag-direct message sa account ni Tita Ems na nakikita nyo sa screen. At syempre, ilalagay ko rin ito sa comment section. At sa pagkakataong ito nga ay natapos na ang aking pagbibideo at uuwi na rin ako ng bahay. Pero bago yon, syempre hindi natin makakalimutan itong si Bubina. Kaya tinignan ko at chinek ko kung malinis pa ba ang kanyang tubig. At medyo napansin ko na parang siya gutom na rin kaya binigyan ko na rin siya ng pagkain. At eto nga palang tinapay na ito ang nagsisilbing pagkain ni Bubina sa araw-araw. At dahil malinis pa naman ang tubig ay kinabukasan ko na lang ito papaltan. Binigyan ko na lang muna siya ng pagkain bago ako umalis. Ay siya, hala na mga katropa, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Ciao ciao! Pa-share naman dyan!